tao ay manugumpay sa buhay mo ito. Ang mga tao, mga kapatid ko, ayaw natin, sabi ko nga kanina, ayaw natin maging failure, pero dadaanan at dadaanan mo ito. At kaya nga po ang mga tao, we are giving so much emphasis sa success. Kasi ayaw natin maging failure. Tama po ba? Hindi nyo ba napansin? People will kill, steal, they will cheat, for success. That's how important success is sa buhay ng mga taong sa mundong ito. Kasi ayaw nila ng failure. Pero sabi ko nga po, hindi mangyayari, hindi ka makakaranas ng kabiguan sa mundong ito. Ang maraming mga tao, they will even go down in their morality just to attain success. Okay? Ganun nga po, sabi ko nga po, ganun ka-importante ang success sa atin dahil ayaw natin because of the fear of failure. Meron po ba rito nakarinig na sabi niya ganun, ang plano ko sa buhay ay maging isang failure. Wala, di ba? Tanungin mo ang bata. Tanungin natin kahit na sino rito. Di ba pag ang bata, tinanong mo, ano ang gusto mong maging? Ang sasabihin ng bata, I want to be a successful architect. Not just an architect, but a successful architect. Why? Kasi maraming architect pero hindi successful. Okay? Kaya makikita po natin, nilalagyan nila, I want to be a successful teacher. Okay? I want to be a successful lawyer. Okay? Kinakailangan may nakadikit na successful. Sapagkat ang iniiwasan natin doon ay yung failure. Kaya makikita po natin mga kapatid, dito sa Japan, malinaw. Diba? Dito sa Japan, they love winners. Pagka nanalo sa Olympic, makikita po ninyo parating nasa CM. Okay? Ang mundo, sinasamba nila ang mga magagaling. Sino ba si Manny Pacquiao nung araw? Pero kung siya nanalo lang ng isang division, second division, champion, siguro okay lang sa kanya, pero hindi siya yung sinasamba ng maraming sangkatauhan sa buong mundo ngayon. Because he's a ano ba yun? 7-weight division champion. 8 na ba? Mas advance kayo kaysa sa akin. Okay, yeah, 8. Okay? So, ano makikita natin dito mga kapatid? Kaya kahit saan pumunta si Pacquiao, mga Pilipinas, mga Japan, mga Amerika, saan man siya pumunta, sikat na sikat siya. At siya ay worship ng maraming mga tao. Okay? We canonize a successful person. Pero kapag ikaw ay naging failure, para bang ikaw, it seems like you have committed an unpardonable sin. Pagka ikaw ay naging failure. That's the reason why maraming mga tao ang takot sa failure. Sapagkat kapag siya ay nabigo sa kanyang buhay, ano sinasabi niya? Baka, ano na kaya sasabihin nila sa akin? Paano na ang aking buhay? Ano na kaya ngayon? Will they still believe in me? Will they still trust me? Makakasama pa kaya ako sa barkadahan? Okay? Ano na kaya? So maraming mga agam-agam kung bakit tayo po ay ayaw natin ng makaranas ng kabiguan dito sa buhay nito. Si Paul, once again si Paul po ay nagsabi, ito ang feeling ng isang taong dumadaan sa kabiguan. Sabi po niya doon, okay, 2 Corinthians chapter 4 verse 7 to 12, but we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God. Nakita po natin mga kapatid ko, dito sinasabi ni Paul na kung hindi lang dahil sa all-surpassing power ng God sa kanyang buhay, okay, hindi siya magiging positive sa buhay niya habang siya'y dumadaan sa kabiguan. Ano ba ang feeling ng isang taong nabibigo habang siya ay kumikilos sa buhay na ito? Tingnan po ninyo sa verse 8, we are hard-pressed on every side. Ibig sabihin siya po ay naiipit. Okay? Maliit ang kanyang, wala konti na lang ang hingahan niya. Yan ang nararamdaman ng isang taong failure. Okay? Pero sabi niya ganon, but because of the power of the Lord, sabi niya ganon, we are hard-pressed on every side, but not crushed. Look at the attitude. Okay? Sabi niya ganon,
perplexed, but not despair. Ibig niya sabihin, nandoon yung kanyang feeling na bakit, ano kaya, ba't nagkaganito ang buhay ko? But hindi siya despair. Hindi siya nadadala ng nararamdaman niya. Sabi rin po na nagpatuloy si Paul, sabi niya gano'n, persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. In other version, ito pong struck down, sabi niya gano'n, I am knocked down, but I am not knocked out. But not knocked out. I am down, knocked down, but not knocked out. Yun ang sabi sa other translation. Meaning to say, pinakikita po dito mga kapatid, yung attitude ni Paul sa pagitan ng isang taong dumaranas ng kabiguan sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid ko, pag-uusapan natin ngayon ay papaano ang dapat kong gawin at dapat kong ilagayan, dapat kong malaman kung papaano ako ay mananagumpay sa kabiguang dinaranas ko. Nandiyan po ba kayo? Okay? Una sa lahat na dapat mong maunawaan, okay, ay ang pagkatakot sa kabiguan ay pangkahalatan. The fear of failure is universal. Huwag mong sabihin ikaw lang ang may takot. Lahat ng tao takot. Mabigo. Amen? Pastor po, takot mabigo. Okay? Pero gusto kong unawain natin, una sa lahat, just to encourage you, my friend, na walang taong hindi takot mabigo. Amen. Kahit na anong mangyari, lahat ng tao nakapaligid ngayon at nandito sa loob ng iglesyang ito, at mga taong nasa labas ng iglesyang ito, lahat sila ay takot mabigo. Hindi niyo napansin dito sa Japan, anong pinakasikat na salita? Gambaro. Right? Sapagkat alam po ninyo kung bakit, ang isang tao na mayroong takot mabigo, dalawang bagay ang pwede niyang gawin sa buhay. Pagkatakot siyang mabigo, una, nagiging workaholic siya. Kaya nagiging workaholic siya. Kaya makikita po ninyo ang mga Hapon, gambaron gambatin Kaya magugulat tayo sa sabihin natin, ang mga Hapon, masyado silang workaholic person. Yes! Why? Because they want to keep up. They want to be at pace. Gusto nilang parating nandun, ayaw nilang maiwanan. Kaya ginagawa nila, nagtatrabaho sila, nagiging workaholic sila. Sapagkat sila ay takot na isipin mo, naging pangalawang malaking ekonomiya sila sa buong mundo, ngayon pangatlo. Pangalawang pinakamalaki, napakaliit lang ng Japan kumpara sa maraming mga bansa, and yet they became the second biggest economy in the world sa matagal na panahon. Why? Sapagkat sila ay naggambaro. At nandun na nga sila sa pangalawa, anong ginagawa nila? Gambaro pa rin. Workaholic. Why? Because they want to keep the pace. Andyan po ba kayo? At maging tayo rito sa ating buhay natin, personal na buhay natin, tingnan po ninyo, pagka kayo masyado nagiging, tawag dito, yung taong talagang sobrang, as in talagang puro trabaho, yung gabi ginagawa niyang araw, yung araw ginagawa niyang gabi. Yan yung mga tao na takot sa kabiguan. Pangalawang bagay na pwedeng mangyari kapag ikaw ay may takot sa kabiguan, ikaw ay may takot sa kabiguan, hindi lang po magiging workaholic ka. It's either maging workaholic ka or maging indecisive ka. Dahil takot ka mabigo.